Okay. Nandito tayo ngayon sa isang unit ng villa sa isla ng Boracay kung saan matagumpay na napasok ng ating mga kapulisan ang isang pinaniniwalaang cybercrime and drug den, no, dito sa isla ng Boracay. Na aresto initially itong 25 mga Taiwanese national, okay, mga kababayan, at isasagawa anytime from now ang pag-i-inventory ng ating mga ang pag-i-inventory ng ating mga otoridad, no, kasama ang ating provincial prosecutor representative from Bureau of Immigration at ng mga representative mula naman sa PNP anti-cybercrime group na magmumula pa sa Metro Manila. Initial na mga na-recover dito mga kababayan, ipapakita namin sa inyo maya-maya ang mga gamit sa pagtawag at drugs, no, cocaine mismo ang mga na-recover dito. Ipapakita natin sa inyo. Teka lang, ha, puntahan natin yung unit kung saan dito makikita yung okay, yan po, mga kababayan. Ito yung mga ginagamit nila, oh, yan, oh, sa pag take ng yan, sa residue, no, ng droga, marijuana, mga kababayan. Teka lang, kunan natin ng video. Nahuli itong mga to initially kasi ang information ay supposed to be teka lang, supposed to be wait, okay, okay, yan. Dalawag cellphone ang gagamitin natin. Yan. Okay, hindi pa po okay. Supposed to be, ito yung kwarto at teka lang, puntahan natin yung mga unit naman ng nitong nasabing villa na yan, oh, ayaw nilang tumingin sa camera, oh. Yan yung mga Taiwanese national, 25 yan sila, no, yan, puntahan sila dito. Okay, baba tayo sa ilalim ng unit, no? Kasi nandito tayo sa taas. Baba tayo sa ilalim ng unit. Hi, Fiskal. Hello, hi. Pogi-pogi. Ayan. Ito yung mga unit. Yan, improvise na yan. Improvise na mga booth, mga kababayan, na yan ang ginagamit nilang telepono pagtawag sa kanilang mga lulukuhin doon sa China. Tatawagan nila yung mga number na yan, nakanote yan, dami-dami mga numero. Yan, tatawagan nila yung mga yan doon sa China at lulukuhin nila, sasabihin kung ano-ano ang mga sasabihin kung ano-ano yung mga problema ng mga Chinese national na mga kababayan din nila at pipilitin na mag-transfer ng pera, no, magpa-transfer ng pera sa mga account nila. Okay, at yun, doon na maluloko na pag na-transfer na yung mga pera. Yan yung mga gamit nila, oh.
Mga kababayan, yan po ang mga gamit nila. Saradong sarado rito, parang call center na naka paano na napasok, mga kababayan. Yan. Okay, yan. Yung mga telephone units, no? Okay. Yan po ang mga initial na mga makikita pa lang natin na mga ebidensya sa pinaniniwalaang cyber crime or sindikato ng pagluloko ng kanilang mga kababayan. Dito sila naglalagi sa isla ng Boracay, dito sila nagtatago. Ang nangyari po dito, mga kababayan, ay kunwari merong initial daw na 3 Taiwanese national ang nagrenta nitong isang villa na ito. At isang buong buwan na halos bihira lang lumabas, yun pala, ang ginagawa dito sa loob, ginagyan nila ng division yung isang malapad na kwarto dito ng villa. Ilagyan nila ng division, halos isarado na nila yung buong villa. Naglagay ng mga foam, naggumawa nitong mga booth na to. Yan, ginawa nila ng mga booth na yan, ilagyan nila ng mga foam. Kung makikita nyo, ito made of foam yan. Para pag tumawag ka sa pag tumatawag siya sa telepono, ang ganda ng quality ng kanilang boses kasi nga hello, yan, hello, test mic. Pag nandito ka sa loob, yan. Pag nandito ka sa loob ng foam, mga kababayan, ay para talagang nasa loob ka ng announcer's booth, no? Hello, test mic, yan, ganda ng soundproofing. Ganda ng boses ko pag nandito ako sa loob, yan. Ganyan po ang dito, mga kababayan, sa nasabing unit. Dinalagon, matagumpay na napasok to ng mga otoridad. Ang initial information kasi is merong nagbebenta ng illegal drugs, no? Lalong-lalo ng shabu or cocaine. But laking gulat na lang ng ating mga otoridad nung napasok nila itong pila nung positively na nagkaroon ng transaction, post or buyer, sa isang Taiwanese national. Pinenetrate itong nasabing villa at dito na tumambad sa ating mga kapulisan ang nasabing mga kagamitan na nagulat na lamang ang ating Boracay PNP at Manay PNP na ito yung mga gadget, ito yung mga masasabi nating mga ingredients, no? Mga kababayan, kung paano isasagawa ang cybercrime. Yan ang pinakagwapong chief of police. Sir, paano natin napasok po, sir? Sa kanan. Sa kanan? Okay. Pinagpuyatan ni sir to eh. Sir. Okay. So, ilang araw natin, sir, na anong tawag dito? Nag-casing tayo dito. Ano bang initial information supposed to be? Suspected drug laboratory. Okay. Suspected drug laboratory. Pero ang ginamit ninyong transaction is by bus. Okay. Mga anong oras exactly na pinasok ninyo ito, sir? Yung oras ba yung kanina? Parang, I think, paapak na ng 7 a.m. Kanina. Opo. Okay. Pero buong gabing pinuyatan natin ito. Hindi lang buong gabi. Ilang gabi? Ilang gabi. Okay. So, wala pang tulog si Police Senior Inspector Jess Bainon, mga kababayan. Kasi actually, siya mismo talaga ang personally na tumambay dito at wala pang ang tulog dahil nga after nung napasok nila to kanina ay yun na, sunod-sunod na ang contacts, datingan natin ng ating mga elements, no, ng authorities para nga may sagawa itong nasabing inventory. So, yan po muna initially ang may bibigay nating report sa inyo live and direct. Mga kababayan dito po sa isa okay. Ayan. Para malaman nyo kung nasaan tayo, yan po ang makikita ninyong view. Okay. Teka ha. Kaya tayo sa rooftop. Ngayon, no? Facebook Live.
Ay, mga pulis natin, handang-handa na sa sasagawa ng inventory maya-maya with our Bureau of Immigration, Provincial Prosecutor. Ayan, nagpa-plano eh. Katuloy tayo sa taas. Nagpa-planning yung mga pulis na. Katuloy, Nald. Nald! Okay. Okay. Ito natin ha. Balikan natin. Hey! Do you speak English? No. English. Do you speak Taiwanese? Of course, yes. So, bakit hindi sila nagsasalita ng English? Bakit sila sumagot sa tanong? Do you speak English? Okay. Yan sila, no? Puro mga bata pa, oh. Mga more or less. Dito na ano? Wala ka lang. Tao lang. Hungry? Eat. Okay, no noodles. You want ramen? Okay. Ayan. Ayan po. Oh. Nandito po tayo sa area ng Mount Luho sa Bulabog. Nasa likod ko po ang Bulabog area. So, isang unit po ng villa dito sa Mount Luho na area or Bulabog. Itong napasok ng ating mga kapulisan kung saan mga kababayan ay pinaniniwalaan once again na ito ay den ng mga cybercrime, no, nga sindikato at illegal drugs, mga kababayan. May mga nakita po ritong cocaine, hindi po shabu or what, no, kundi cocaine na tinitira nito mga kabataan na to ng mga Chinese nationals, mga kababayan. According sa information na kararating lang ng batch na to. So ilang buwan at siguro marahil ay taon na ganito ang style nila, no? Batch by batch daw, tag ilang buwan lang to sila mag-stay dito. Pag alis, papasok na naman yung another batch ng mga recruit nila, nasasali sa sindikato. Ilang buwan din silang ganyan na magiging trabaho dito, according kasi dun sa allowable na kanilang visa bilang tourist, probably, no, here in Boracay. Then after that, aalis na naman to isang batch, magpapalit na naman ng bagong batch. Itong villa na ito mostly ang kailangan nirerentahan ng magkano ang renta nila sa villa? Para mga 120,000 a month ang renta nila nitong Taiwanese National Group na ito dito sa villa na ito, mga kababayan, no, para makapamalagi at magawa nila continuously, no, itong kanilang sindikato bilang cybercrime. Ang kanilang mga niloloko, mga kababayan, sarili nilang mga kababayan, mga Chinese na tinatawagan nila, siguro ang modus dyan, kunwari may problema ka, ganito ganyan, kailangan mong mag-transfer ng pera sa account na to, ay tutuloy ba sa iyo yung kaso, meron kang utang, ihaharas nila sa phone. They have all the contact numbers. Sa dami ba naman ng mga Chinese nationals, mga kababayan, may telepono, lahat yan, tatawagan nila, ihaharas, at meron talaga silang maluloko at mapapaniwala at mapipilitan na mag-transfer ng pera sa account ng sindikatong may hawak sa kanila or kakutsaba, mga boss nitong nasabing mga Chinese national. Okay? So, standby lang sa dagdag pang mga reports live dito sa isla ng Boracay.